Life After Prison. By Silence You. Kabanata 781 hanggang 770. Napayuko si Manny habang kumukulo sa galit. Wala siyang ideya kung bakit biglang naging duwag ang kanyang ama. Matapos bugbugin ni Jacob si Manny, tumalikod ito at ngumiti kay Regan. Regan, aking kapatid. Ang pinsala ay tapos na at tayo ay nasaktan ang kasalukuyang gobernador. Kahit gaano pa siya ang bagong hinirang na gobernador ng South County. Sa puntong ito, huminto siya. Kaya, sa tingin ko, dapat tayong humingi ng tawad sa kanya para ipakita kung gaano tayo kasinsero. Hindi alintana kung susundan niya tayo sa hinaharap o hindi. Tumanggaw si Regan matapos marinig iyon. Sa palagay ko iyon lang ang solusyon na mayroon tayo ngayon. Ang paghingi ng tawad mismo ay hindi sapat. Dapat tayong magdala ng ilang mga regalo. Mga regalo. Hindi yata siya interesado sa pera o ginto. Bigyan natin siya ng mga spiritual herbs. Alam kong masisira ang bangko natin pero at least iyon ang makapagpapakita ng ating sinseridad. Napangiti si Jacob. Tatay, seryoso ka ba? Lumuhad tayo at humingi ng tawad sa kanya ngayon sa harap ng lahat at sinabi niyang pinabayaan na niya ito. Kailangan ba talagang humingi ulit tayo ng tawad sa kanya? Kinasusuklaman ni Manny ang ideya. Ayoko nang lumuhad ulit sa harap niya. Nakakahiya talaga. Tumanggaw si Surina. Honey, ayoko din gawin yon. Bago ito, pinahiya ko siya tapos ngayon ayoko na talagang lumuhad para humingi ng tawad. Nakakahiya naman. Sa tingin ko, tama si Mr. Manny. Minsan na tayong humingi ng tawad at hindi na kailangan pang ipahiya ang sarili natin. Pero, si Surina ang pinakamamahal na may bahay ni Regan. Matapos marinig ang sinabi ni Surina, hindi niya alam ang gagawin. Agad, tumingin siya kay Jacob, umaasang mabibigyan siya ni Jacob ng payo. Iba ito. Sa pananaw ni Severin, baka isipin niya na ang tanging dahilan kung bakit handa kaming lumuhad at humingi ng tawad ay ang war god, si Callum, ay nandyan at nandoon siya. Kaya, hindi nito maipakita ang aming sinseridad. Pahayag ni Jacob huminto siya saglit bago nagpatuloy. Kung hihingi pa tayo ng paumanhin at bibigyan siya ng ilang mga espiritual na halamang gamot, iyon ay maaaring magpakita ng ating sinseridad. Ang nangyari sa pagitan natin ay talagang napakaliit. Kung maipapakita natin sa kanya ang ating sinseridad, may pagkakataon na talagang patatawarin niya tayo at hindi magdaramdam ng anumang sama ng loob. Tumanggaw si Regan. Mr. Jacob, tama ka. Gawin natin iyan. Wala sa ating panig ang swerte. Wala tayong ideya na magtatalaga talaga sila ng hindi kilalang binata na maging gobernador. Kung alam namin, hindi mangyayari ito. Tatay, pwede kayong magpatuloy nang wala ako. Hindi ako pupunta. Masyadong nakakahiya. Sabi ni Manny sa kanyang ama. Pagkaraan ng isang segundo, nakatanggap siya ng isang sampal sa kanyang mukha. Tatay. Nagalit si Manny pero hindi siya naglakas loob na ilabas iyon. Ikaw at si Surina ay dapat pumunta. Kayong dalawa ang dahilan kung bakit tayo nasa gulo na ito. Kung hindi kayo pupunta, paano natin ipapakita kay Severin na taos-puso kaming humihingi ng tawad? Galit na sabi ni Jacob. Tama. Kailangan na ninyong dalawa sumama. Ihanda na natin ang mga espiritual na halamang gamot. 10 first grade low rank, 10 first grade medium rank, at 10 first grade high rank herbs. Sapat na ba iyon? Tanong ni Regan na nagngangalit ang mga ngipin. Napaisip si Jacob. Sa palagay ko ay masyadong maliit ang mga iyon. Para maipakita ang ating sinseridad, sa tingin ko dapat tayong maghanda ng 21. 20. Nagulat si Regan at nakaramdam ng kakilakilabot na kailangan niyang magbigay ng ganoon kalaki. Hindi ito ang mababang ranggo. Alam nito na kailangan niyang mag-alis ng 20 first grade high rank spiritual herbs na nagpasakit sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang unang gradong mataas na ranggo na espiritual na damo ay napakahirap makuha. Paano natin ipapakita ang ating sinseridad at katapatan kung hindi natin siya bibigyan ng ganoon karami? Ito ay magiging sa oras na ito lamang. Sinubukan ni Jacob na akitin si Regan. Sige, gawin natin iyan at umalis na tayo.
Napaisip si Regan at tuluyang tumango. Hindi nagtagal, nagmaneho ang grupo hanggang sa villa ni Severin. Ito na, Terra na. Bagamat nag-aatubili silang pumunta, pinilit nilang gawin ito. Nang nasa entrance na sila ay hinarang sila ng mga guard. Sino kayo? Lumapit si Regan na nakangiti. Ako ang alkalde ng Namvale, Regan Yankov. Ito si Yakoblad, ang alkalde ng Yasky. Nandito kami para makita ang gobernador. Tama. Maaari ka bang maging mabait na sabihin sa gobernador na narito kami upang makita siya? Nakangiting sabi ni Jacob. Oo naman. Mangyaring sumama kayo sa akin. Maaari kang maghintay sa labas ng villa habang ipinapalam namin sa gobernador. Sabi ng isang guard. Maya-maya, pinapasok niya si Regan at ang iba pa. Nang maghintay sila sa garden, may guard na pumasok sa loob ng bahay. Ma'am, alam mo ba kung nasaan ang gobernador? May 2 mayor dito para makita siya. Sila ay sina Regan Yakov mula sa Namvale at Yakov mula sa Yasky. Dahil hindi mahanap ng gwardya si Severin, nagsumbong siya kay Dayan na nakaupo sa sopa. Okay. Pwede ka nang umalis. Pupuntahan ko si Severin. Tumango si Dayan at tumayo. Tumayo na rin si Sheila. Dayan, sila ba ang nakasakit kay Severin ngayon? Bakit sila nandito? Sa tingin mo ba hindi pa sila sumusuko at gusto pang pumunta para maghanap pa ng gulo? Ngumiti ng mapait si Dayan. Hindi ko rin alam. Pero sa tingin ko ay hindi na sila narito para maghanap pa ng gulo. Hindi na sila maghihintay at papasukin ang gwardya para ipaalam sa atin. Sa halip, sumakay na lang sila. Pagkatapos nun, umakyat na siya. Nang nasa itaas na siya, napagtanto niyang si Severin ay nasa pinakamahalagang proseso ng alchemy. Kaya hindi niya ito ginulo at naghintay hanggang matapos si Severin na ipaalam sa kanya. Nandito sila. Kumunat ang noo ni Severin. Wala akong ideya kung ano ang iniisip nila. Halika. Tingnan natin. Sa sandaling iyon, matagal nang naghihintay si Manny at ang iba pa at hindi pa rin nila nakikita si Severin. Nakakatakot at seryoso ang mga mukha nila. Ano bang meron sa lalaking ito? Sinasadya ba niya? Ito ba ang gusto niya? Tumayo tayo dito at maghintay ng mahabang panahon. Naiinip na sabi ni Surina. Mas mabuting huwag kang magtantrum ngayon. Nandito tayo para humingi ng tawad. Kahit na sinasadya niya iyon, wala tayong magagawa kundi hintayin siya ng matyaga. Paalala ni Regan sa kanya. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng villa. Naglakad palabas sina Severin, Dayan, at Sheila. Mabilis na napatigil sa pagrereklamo sina Manny, Surina, at ang iba nang makita si Severin. Mga mayor, ano ang nagdadala sa inyong dalawa dito ngayon? Alam ko kung gaano kabisi kayong dalawa. Tumawa si Severin at lumapit sa kanila. Mga kasama, mangyaring umupo at sabihin sa akin ang dahilan ng iyong pagbisita. Mas gusto mo bang fruit juice o tubig? Kukunin ko ang katulong na maghanda. Tanong ni Dayan. Mabilis na ikan-away ni Regan ang kanyang kamay. Ma'am, hindi mo na kailangan. Nandito kami para humingi ng tawad. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, lumuhad siya. Tama. Governor, nandito kami para humingi ng tawad sa nangyari kanina. Sana mapatawad mo kami. Lumuhad din sina Jacob, Manny, at ang iba pa. Bagamat nakaramdam ng hinanakit si Manny, wala siyang pagpipilian kundi sumunod dahil nakaluhod ang kanyang ama. Mabilis na lumapit si Severin at hinayla sila pataas. Ano ito? Hindi ba kayo nag-sorry sa akin kaninang umaga? Napatawad na kita. Bakit kayo nandito ulit? Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumawa siya. Hahaha. O mahilig ba kayong lumuhad sa isang tao dahil gusto ninyong ibaba ang inyong reputasyon at dignidad? Napaawang ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Jacob at Regan. Hindi makapaniwalang makitang sinisiraan sila ni Severin sa panunuya. Higit sa lahat, hindi sila makapagsalita pabalik at nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Hindi. Sa tingin namin ni Jacob ang aming naunang paghingi ng tawad ay hindi sapat na taos puso. Kaya, nagpasya kaming pumunta upang humingi ng paumanhin muli.
Mabilis na sabi ni Regan. Mabilis na naglabas ng special ring si Jacob at ipinasa kay Severin. Gobernador, mayroong 21 grado na mababang ranggo, 21 grado na katamtamang ranggo, at 21 gradong mataas na ranggo na mga halamang gamot na nakaimbak sa loob. Sa mga iyon, ipinapahayag namin ang aming taos-pusong paghingi ng tawad. Oo, tama. Ganon din sa akin. Inilabas din ni Regan ang special ring na inihanda niya at ipinasa ito kay Severin ng may paggalang at isang obsequious na ngiti. Napabuntong hininga si Severin. Hindi na kailangan. Sinabi ko na sa inyo. Basta't itigil nyo na ang pang-iistorbo sa akin o huwag nyo na akong guluhin, hindi ko na kayo hahabulin. Alam nyo ba kung gaano ako kabisi? Wala akong oras para pakialaman kayo. Sinadya niya talaga ang sinabi niya. Kung tutusin, lilikha ito ng kaguluhan para sa iba pang mga alkalde kung pumatay siya ng 2 alkalde pagkatapos niyang maging gobernador. Higit sa lahat, tinuruan na niya sila ng leksyon at abala siya sa pag-aaral ng alchemy para matulungan si Larry at ang iba pa na mag-level up. Ang oras ay talagang mahalaga at wala siyang panahon para mag-abala sa ibang bagay. Tiningnan niya ang special rings na hawak ni Regan at Jacob at nagpas siyang tanggapin iyon. Dahil ang iyong mga lalaki ang naghanda nito, tatanggapin ko sila ayon sa gusto mo. Naniniwala ako na kung hindi ko ito tatanggapin, tiyak na babalik kayong dalawa muli. Magkakaroon pa ako ng problema sa pagtulog sa gabi. Sige, tinanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Maaari na ba kayong umalis ngayon? Salamat, Gobernador. Natuwa si Regan dahil tama si Severin. Kung hindi tatanggapin ni Severin ang mga regalo, mag-aalala siya na maaaring hindi siya napatawad ni Severin. Makakaasa na siya ngayon na tinanggap ni Severin ang kanilang mga regalo at ang kanilang paghingi ng tawad. Salamat, Gobernador. Nakahinga rin ng maluwag sina Surina at Suga. Nagsimula ang pangyayaring ito dahil sa kanila at nag-aalala sila na baka magtanim ng sama ng loob si Severin sa kanila. Mabilis ding nagpahayag ng pasasalamat si Jacob at ang iba pa noon, at agad na umalis sila ng villa. Hahaha. Walang masama sa pagkakaroon ng maraming espiritual na halamang gamot, dahil kailangan ko ng first grade high rank spiritual herb. Ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang at madaling gamitin kaya't ang mas marami ay mas mahusay. Pagkaalis ni Regan at ng iba pa sa villa, tiningnan ni Severin ang mga special ring, kung saan, natuklasan niya na ang kalahati ng espiritual na halamang gamot ay angkop sa paggawa ng mga tableta. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Nakakatuwa ang alkalde na iyon nang hindi nila alam na ikaw ang gobernador. Nag-iingay sila at nagbanta pa na papatayin kanila. Ngayon sila ay natatakot at personal pang pumunta rito upang humingi ng tawad sa iyo at binigyan ka pa ng espiritual na halamang gamot. Napangiti si Sheila. Well, hindi ko akalain na darating sila. Siguro natakot sila na iniisip nilang nagpapanggap akong pinatawad na sila sa inagorsayon ng gobernador at hahabulin ko sila sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Severin at umakyat sa itaas upang ipagpatuloy ang pagpino ng mga tableta. Sa kasalukuyan, anay na siya sa pagpino ng first grade high rank na tableta. Ang rate ng kanyang tagumpay sa pagpino ay higit sa 70%. Ang kanyang plano ay pag-aralan kung paano magpino ng second grade low rank ng tableta makalipas ang 2 araw. My goodness! Sa wakas ay tapos na. Napakasarap ng pakiramdam ko. Sa daan pabalik, sobrang gamaan ang pakiramdam ni Regan na para bang may naalis na mabigat na batong dumidiin sa dibdib niya. Kung alam kong siya ang magiging gobernador, hinding-hindi ko iisipin na guluhin siya sa araw na iyon. Sabi ni Surina. Pagkatapos noon, bigla siyang may naisip at napabuntong hininga. Oh my God! Siya ang gobernador. Ibig sabihin mayaman talaga siya. Sa tingin ko, si Callum, ang war god, ay dapat isa sa mga dahilan kung bakit maaaring maging gobernador si Severin. Ibig sabihin, totoo rin ang alahas na suot ng kanyang asawa. Oo, sa tingin ko, ito ay totoo. Sila talaga ang bumili. Sa tingin ko napakaswerte natin na pumayag siyang palayain tayo. Sagot ni Suga. Sa kabilang sasakyan, sinabi ni Manny. Tatay, napatawad na tayo ni Severin sa huling pagkakataon.
Hindi na talaga natin kailangan pang humingi ng tawad sa kanya. Tingnan kung gaano karami ang espiritual na halamang gamot ang nasayang natin. Kahit na hindi tayo dumating ngayon, wala siyang gagawin sa atin. Bukod dito, mayroon tayong 2 level 7 Warrior King na naninirahan sa ating lungsod. Bakit kailangan nating matakot sa kanya? Isang matandang lalaki ang sumang-ayon. Tama iyan. Sa tingin ko, level 5 o level 6 Warrior King lang si Severin. Kahit na maging malapit siya sa iba pang mga mandirigma at magkaroon ng maraming network, hindi ito mangyayari sa loob ng isang araw o dalawa. Iilan lang ang level 7 Warrior King, at sa tingin ko, hindi nila kailangang pasayahin si Severin. Kaya wala talagang dahilan para matakot tayo sa kanya. Natuwa si Manny na may sumuporta sa kanyang iniisip. Tama iyan. Narinig mo ba ang sinabi ni Mr. Carlo? Walang dahilan para matakot tayo sa kanya. Sa sandaling iyon, binigyan sila ni Jacob ng isang mapait na ngiti. Seryoso, gaano kawalang muwang kayong dalawa? Akala mo ba talaga natatakot ako sa kanya? Bagamat napakaganda ng ginawa ni Regan sa pagunlad ni Namvale, wala siyang masyadong malalakas na manlalaban sa kanyang mansyon. Normal lang na matakot siya kay Severin. Huminto siya bago nagpatuloy. Pero hindi ako natatakot kay Severin dahil marami tayong malalakas na manlalaban. Sa puntong ito, mas maraming tanong ang bumungad sa ulo ni Manny. Kumunat ang noo niya. Kung gayon, bakit mo ipinilit na lumuhad tayo at humihingi ng tawad sa kanya nang nakakahiya kung hindi ka natatakot sa kanya? Malamig na ngumisi si Jacob. Dahil gusto kong pabayaan si Severin na magbantay. Hindi tayo paghihinalaan ng War God kapag napatay natin si Severin kung pupunta tayo para humingi ng tawad kay Severin kasama si Regan. Naganap na ipinaliwanag ang lahat. Naningkit ang mga mata ni Manny habang nag-thumb up. Tatay, magandang ideya iyan. Bakit hindi ko naisip iyon? Literal na sinisiraan nito ang ating sarili bago tayo makamit ang isang bagay na mas malaki. Sumunod naman si Carlo. Nagkakamali ka. Nagkukunwaring ilusyon ito habang palihim na nagpaplano ng iba. Aaminin kong napakatalino talaga ng plano. Sobrang nasasabik si Manny. Mayroon tayong mas mataas na pagkakataon kapag ipinadala natin ang ating mga tauhan para patayin si Severin ngayong nawalan na siya ng bantay. At kapag namatay na siya, mayroon tayong Regan na sasakupan para sa atin kapag tinanong tayo ng War God tungkol dito. Hindi mo alam kung ano ang sinusubukan kong gawin noon at nagalit ka pa sa akin. Tumawa ng malakas si Jacob at itinaas ang kanyang kamao. Sino siya sa palagay niya? Ang Severin na ito ay may lakas ng loob na makipaglaban sa akin. Wala siyang kaunting ideya kung paano siya namatay. Masayang tumango si Manny matapos marinig iyon. Oo, mahusay ito. Kahit na level 5 o 6 Warrior King siya, hindi niya matatalo ang Great Elder at Second Elder. At saka, hindi niya alam kung sino sila. Madali silang makahanap ng pagkakataon para patayin siya. Iyon ang pinakamagandang plano. Mukhang natuwa si Jacob. Higit sa lahat, ang pagkakataon para sa akin na may talaga bilang gobernador ay magagamit lamang pagkatapos na siya ay patay na. Siya ay nangangarap na maaari siyang manatili bilang gobernador ng matagal kapag wala siyang suporta o kapangyarihan. Mamamatay siya sa loob ng 1 buwan. Sa tingin ko siya ang magiging gobernador na may pinakamaikling termino sa kasaysayan ng South County. Walang pagkaantala, nagsimulang magpantasya si Manny tungkol sa kanyang kinabukasan. Agad niyang naisip na hindi na ganoon kasakit ang 2 sampal na ginawa ng kanyang ama. Napatingin si Jacob sa kanyang anak. Manny, kailangan mong tandaan. Minsan kailangan nating pansamantalang kumilos ng mahina para lumikha ng ilusyon para sa ating kalaban. Kritikal na kailangan nating magkaroon ng mataas na tolerance level. Hindi sapat ang iyong pagkatao. Kailangan mong dumaan sa mas maraming pagsubok at pagsasanay. Kung hindi, paano ka mamumuno sa ating pamilya sa hinaharap? Sige. Naiintindihan ko na. Tumango si Manny. Tatay, kailan tayo dapat kumilos? Napangiti si Jacob. Huwag na nating madaliin ngayon. Madaling maghinala ang ibang tao kung gagawin natin ngayon. Sandali lang.
Kapag nakalimutan na ng lahat ang nangyari ngayon, ipapadala natin ang Great Elder at Second Elder para gawin ang trabaho. Pareho silang level 7 Warrior King. Walang pagkakataon na mabuhay si Severin kapag nagsama-sama sila para patayin si Severin. Hahaha. Mahusay. Ito ay mahusay. Sayang ang aking natamo ay masyadong mababa na hindi ko siya maaaring patayin sa aking sarili. Alam kong ito ay magiging mahusay sa pakiramdam kung magagawa ko iyon. Tumawa ng malakas si Manny sa sobrang kilig. Tumingin si Jacob kay Manny at sinabing, mas mabuting magsanay ka ng husto. Makapangyarihan ka lang kapag may kapangyarihan kang protektahan ang iyong sarili. Marami tayong malalakas na manlalaban ngunit imposibleng sundan ka ng mga matatanda kahit saan ka magpunta. Ano ang mangyayari kung nakakita ang iyong kaaway ng pagkakataon na patayin ka? Seryosong tumango si Manny. Alam ko na ngayon. Pagkatapos noon, dumungaw siya sa bintana habang sobrang saya ang nararamdaman niya. Nang patay na si Severin, kasama niya ang kanyang pamilya. Sa oras na iyon, maaari niyang i-bully si Dayan sa anumang paraan na gusto niya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, may naisip siya. Nako, tatay, ngayon mo lang ba nakita yung ibang babae na magkasama ni Severin? Napakaganda din niya at mukhang napakabata at cute. Sa tingin mo magkarelasyon sila? Oh, yung babaeng yun. Sheila Ballard ang pangalan niya. Anak ni Zachariah Ballard, ang mayor ng Brookborn. Oo, maganda siya. Bihira na lang makakita ng ganito kasigla at magandang babae ngayon. Sagot ni Jacob. Oo, tumanggaw si Manny na may naiisip na plano. Tatay, napakaganda niya talaga. Paano kung bisitahin natin ang kanyang ama at humingi ng pahintulot ng kanyang ama na pakasalan siya? Hindi araw-araw na nakakakilala ako ng babaeng gusto ko. Alam niya na hinding-hindi siya papayagan ni Jacob na pakasalan si Dayan na may asawa na at asawa ng kanilang kaaway. Kaya, ang kanyang plano ay upang i-bully at paglaruan si Dayan at hindi ito pakasalan. Sa kabilang banda, iba si Sheila. Hindi lamang siya mula sa isang kagalang-galang na pamilya, ngunit siya rin ay mukhang napakabata. Malamang, virgin pa siya. Ang isang babaeng katulad niya ay angkop na kandidato para maging asawa niya. Ang mungkahi ay halatang natigilan si Jacob. Maya-maya, mukha siyang masaya. Sa wakas ay handa ka ng mag-asawa. Mas maganda na mag-asawa ng maaga. Matututo kang maging responsableng ama sa lalong madaling panahon at maaari na rin akong maging lolo. Kung gayon, mag-propose tayo makalipas ang 2 araw. Napangiti si Manny. Naniniwala siya bilang anak ng alkalde ni Yosky, walang dahilan si Zachariah para tanggihan ang kanyang panukala dahil isa ang Yosky sa pinakamakapangyarihang lungsod sa South County. Gayunpaman, itinuring niya ang dahilan kung bakit nakilala ni Sheila si Severin ay dahil taga Brookborn din si Severin kaya normal lang na bisitahin ni Sheila si Severin kapag nandito siya. O di kaya'y ipinadala ni Zachariah si Sheila doon para lagyan ng mga regalo si Severin. Sabay abot ni Shane sa tirahan ni Neely na masama ang ugali. Nang makarating siya sa pintuan, nagsimula siyang sumigaw mula sa ilalim ng kanyang baga. Yoel Neely, lumabas ka na dito agad. Noong huling nakita niya si Yoel na naglalakad sa kalsada, mag-isa lang siya na walang bodyguard. Kaya naman, tumawag siya para hilingin sa kanyang bodyguard na i-bully si Yoel. Gayunpaman, natapos siyang binugbog ni Severin. Sa 2 araw na ito, paulit-ulit niyang iniisip. Bumalik siya sa kalsada para hanapin si Severin. Gayunpaman, hindi niya mahanap si Severin. Kaya, pumunta siya upang hanapin si Yoel at inisip kung kilala ni Yoel kung sino si Severin. Lumabas si Yoel kasama ang ilang matatanda. Nasa tabi niya ang isang maganda at malinis na hitsura na babae. Ito ay walang iba kundi si Delilah, ang babaeng gustong ligawan din ni Shane. Shane, bakit ka sumisigaw? Tanong ni Delilah na may galit na mukha. Delilah, hindi ko alam na nandito ka. Nakangiting sabi ni Shane, at kasabay nito ay nawala ang galit sa kanyang mukha. Balita ko sinubukan mong ibuli si Yoel nung huli mo siyang nakita. Totoo ba? Ngumuso si Delilah. Shane, kamamatay lang ng ama at kapatid ni Yoel. Ang kanyang pamilya ay nasa isang pagbagsak ngayon.
Sa tingin mo ba maganda na ay bully mo siya ngayon? Mukhang napahiya si Shane at mabilis na nagpaliwanag. Delilah, maling impormasyon ang nakuha mo. Paano ko magagawa iyon? Siguradong may nagsusumikap na kumbansihin ako. Kahit na nawalan na ako ng gana, mayaman pa rin ang mayayamang pamilya. Gaano man kahirap ang pamilya niya, hindi ko siya kayang i-bully sa gusto ko. Pagkatapos noon ay hindi na niya itinuloy ang kanyang paliwanag at sa halip ay tinanong niya si Yoel. Hoy, Yoel. Sigurado akong kilala mo kung sino ang lalaking iyon. Saan siya nakatira? Ibigay mo sa akin ang kanyang address. Ngumiti ng mapait si Yoel. Sigurado ka bang gusto mong kunin ang address niya? Itigil mo na ang kalokohan. Binugbog niya ang mga tauhan ko at ininsulto ako. May buto ako na kukunin sa kanya. Pagbabayaran ko siya kung nandito pa siya. Masungit na sabi ni Shane. Oo naman. Ibibigay ko sa iyo ang address niya. Ngumiti si Yoel at isinulat ang address ni Severin para kay Shane. Mabuti. Ngumisi si Shane matapos niyang makuha ang address mula kay Yoel. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at umalis kasama ang malalakas na mandirigma na pinagsama-sama niya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa labas ng tinutuluyan ni Severin. Sa sandaling ito, hiniling ni Severin sa mga tao, na ibaba ang ginto at kumikinang na signboard na nagsasabing ito ang South County Mansion. Akala niya masyado itong kapansin-pansin. Sa pulong ng inaugurasyon, ipinaalam na ni Severin sa mga alkalde ang kanyang address. Kaya, nadama niya na hindi na kailangang magpakita pa at hiniling na tanggalin ang signboard. Sa kaliwang bahagi ng pasukan, pinasabit niya sa mga tao ang isang kahoy na signboard na inukit na may mga salitang South County Mansion. Nang nandito si Shane at ang iba pa ay hindi nila napansin ang maliit at halos hindi makitang signboard na gawa sa kahoy. Sinubukan nilang pumasok ng walang imbitasyon. Tumigil ka dyan. Sino kayo? Hindi ito ang lugar na pwede mong puntahan kung kailan mo gusto. Dalawang bodyguard, na nag-level up mula sa level 9 Profound Master hanggang sa level 1 Warrior King, ay samaway nang makita nila ito. Hahaha. Mawala. Huwag kang hamarang sa daraanan ko. Humalaklak si Shane. Ano? Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong pag-alitan kami. Ang dalawang bodyguard, nakaka-level up pa lang sa level 1 warrior kind, ay sobrang nasasabik na sa wakas ay maabot ang isang bagong level. Kahit na sila ay itinalaga upang bantayan ang pinto, ang kanilang pakiramdam. Sa ganoong malaking pagpapabuti sa kanilang pagkamit, ang espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan ay tumaas ng maraming beses. Sila ay namamatay upang makahanap ng isang tao upang subukan ang kanilang bagong kapangyarihan at lakas. Natupad ang kanilang hiling nang dumating si Shane at ang kanyang mga tauhan na naghahanap ng gulo at pinagalitan pa sila. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at umatake. Labanan mo sila. Kinaway-kaway ni Shane ang kanyang kamay at sumigaw nang makitang hindi siya pinapasok ng mga gwardya. Agad-agad, sumugod ang ilang bodyguard na may lower attainment at nilabanan ang mga guard. Ang resulta ay hindi bababa sa antas ng 6 o 7 Profound Masters. Gayunpaman, sila bigong talunin ang mga bantay ni Severin. Hindi nagtagal, ang kanyang mga bodyguard ay binugbog sa lupa at masakit na ungol. Warrior King. Kumunat ang noo ni Shane at sa wakas ay napagtanto niyang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Hindi pwede. Sa likod ni Shane ay 4 na Warrior King. Partikular na dinala sila ni Shane dito para labanan si Severin. Pagkatapos ng insultong dinanas niya noong mga nakaraang araw, alam niyang kailangan niyang magsama ng mas makapangyarihang mga lalaki. Hindi ka panipaniwala. Ang taong ito ay talagang nagtalaga ng 2 Warrior King upang bantayan ang kanyang pinto. Sabi ng isa sa mga Warrior King. Talaga. Bakit ang isang level 1 Warrior King ay magbabantay sa pinto ng ibang tao? Tanong ng isang level 3 Warrior King. Ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay isang level 5 Warrior King. Gayunpaman, natigilan siya nang makitang nag-hire si Severin ng 2 level 1 Warrior King para bantayan ang kanyang pinto. Ang South Link City ay isang lugar kung saan itinago ng maraming malalakas na tao ang kanilang tunay na kapangyarihan. Hindi ito nagkukulang ng malalakas na manlalaban. Gayunpaman,
Hindi ito nangangahulugan na ang mga Warrior King ay nasa lahat ng dako sa kalye. Upang maging isang Warrior King, kailangan ng isang tao ng maraming pagsasanay at talento. Bakit ba sila magbabantay sa pinto ng isang tao? Anong masama doon? Mahal namin ang trabahong ito. Mayroon ka bang laban dito? Humalukip ka pang isa sa mga bantay ni Severin at inilagay sa harap ng kanyang dibdib. Napakasarap sa pakiramdam pagkatapos subukan ang kanilang bagong lakas. Kung alam nila kung sino ang mga taong ito at kung hindi sila magkakaroon ng malaking gulo, napatay na sana nila ang mga taong umatake sa kanila kanina lang. Hahaha. Young Master. Sa tingin ko ay sinusubukan ng taong iyon na takutin tayo sa pamamagitan ng pag-aayos nito. Wala akong pakialam kung bakit siya kumuha ng 2 level 1 Warrior Kings para bantayan ang pinto niya. Nandito tayo ngayon at babayaran natin ang lalaking iyon. Isang level 4 Warrior King ang humakbang pasulong at itinaas ang kanyang mga kamay kung saan may espiritual na enerhiya na nakapalibot sa kanyang kamao. Gago. Isa siyang level 4 Warrior King. Nagulat ang guard ni Severin. Anong meron? Tinakat ba kita? Mukhang natuwa ang level 4 Warrior King. Teka. Tuturuan kayo ng master namin ng leksyon. Nagpalitan ng tingin ang mga guards ni Severin at tumakbo papasok sa villa. Tumawa ng malakas si Shane at ang mga tauhan niya. Mr. Severin. Nagkaroon kami ng emergency. Nandito ang isang lalaki kasama ang maraming malalakas na manlalaban. Nagtakbuhan ang mga tanod at nagsisigawan. Narinig ni Severin ang sigaw at lumabas, gayon din si Lily at ang iba pa. Shane what? Tumingin si Severin at ngumiti ng mapait. Nako, nako. May mga bola ka para magpakita sa South County Mansion para hanapin ako. South County Mansion. Nawala agad ang ngiti sa mukha ni Shane. Sino ang sinusubukan mong takutin? Ito ang South County Mansion. Bakit hindi ko alam? Hindi mo alam na ito ang South County Mansion. Sumimangot si Severin at tumawa maya-maya. Hindi nakapagtataka na nagkaroon ka ng lakas ng loob na pumunta dito para hanapin ang problema ko. Hindi mo talaga alam na ito ang South County Mansion. Hahaha. Itigil mo na ang panloloko sa akin. Sa tingin mo matatakot mo ako sa pagsasabi niyan. Humalaklak si Shane. Muling nagningning ang kanyang mga mata. Ah. Ang daming magagandang babae sa bahay mo. Kakalabanin ko ang mga tauhan mo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ang yabang ni Shane ay ikinagalit ni Severin. Ikinaway ni Severin ang kanyang kamay para imbitahan ang mga tauhan ni Shane na makipag-away. Hoy, bata. Kaya ikaw ang bumugbog sa aming young master. Babulihin ko ang mga paa mo ngayon. Ang level 4 Warrior King ay kumislap at muling nagpakita sa harap ni Severin. Makalipas ang 1 segundo, pinalipad siya na parang nahulog na saranggola. Nang bumagsak siya sa lupa, tumalsik siya ng isang subo ng dugo. Malubha ang kanyang pinsala. Paano ito posible? Nagulat ang natitirang 3 Warrior King nang makita ang isang level 4 Warrior King na agad na binugbog. Masama ang mukha ni Shane. Kayong 3. Ano pa ang hinihintay nyo? Labanan nyo siya ngayon. Hindi ba ang isa sa inyo ay level 5 Warrior King? Hindi magiging problema na patayin siya ng 2 level 3 Warrior King. Bagamat iyon ang sinabi ni Shane, ang totoo ay hindi rin siya kumpiyansa. Lalo na kung paano mabilis na natalo ang level 4 Warrior King. Maaaring mga hulugan ito na si Severin ay maaaring isang level 6 Warrior King. Kung totoo man iyon, wala nang pagkakataon ang mga tauhan ni Shane. Sabay nating labanan siya. Ganoon din ang pakiramdam ng level 5 Warrior King. Gayunpaman, naisip niya na maaaring magkaroon siya ng pagkakataon kapag nalampasan nila si Severin. Sa kanyang nagngangalit na mga ngipin, nagpasya siyang labanan si Severin kasama ang 2 pang mandirigmang hari. Ilang saglit lang silang 3 bago sila natalo at tuluyang napahiga sa lupa. Bukod dito, pinatay ni Severin ang 2 sa kanila. Isa ang pinakamalakas sa kanilang lahat, ang level 5 Warrior King. Arg! Nabali ang tadyang ko. Diniin ng nanatiling buhay ang kanyang dibdib. Dumudugo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at parang namutla ang kanyang mukha.
Sa oras na iyon, dumating ang iba pang mga bodyguard ng South County Mansion. Oh, my God! Napakaganda ni Mr. Severin. Napatay niya talaga sila sa isang suntok lang. Ibig sabihin, level 6 Warrior King ba siya? Tumingin si Musa kay Severin nang may paghanga na para bang si Severin ang kanyang idolo. Natawa naman ang lalaki sa tabi niya. Hahaha. Napakalakas talaga ni Mr. Severin. Narinig ko na pumunta dito ang dalawang mayor na nakasakit sa kanya para humingi ng tawad kay Mr. Severin at lumuhad pa sa harap ni Mr. Severin. Niregaluhan din nila si Mr. Severin ng maraming espiritual na halamang gamot. Ang 31 bodyguard na kinuha ni Severin ay halos mga level 1 Warrior King na ngayon. Ang mga hindi nakamit ay nangangailangan lamang ng 2 o 3 araw bago sila naging isa. Bago ito, labis silang nag-alala ng maitawid ni Severin si Manny. Natatakot silang malalagay sa panganib kapag naging bodyguard sila ni Severin. Ngayon lang nila nalaman, maswerte silang naging miyembro ng bodyguard ng South County Mansions. Isang pangarap para sa marami pang iba. Higit sa lahat, binigyan sila ni Severin ng isang uri ng gamot na makakatulong sa kanila na makamit ang mas mataas na tagumpay, at mas malakas na kapangyarihan. Natigilan si Shane sa narinig. Ilang sandali pa bago siya nakapagsalita gamit ang nanginginig niyang boses. Talaga bang South County Mansion ang lugar na ito? Sa tingin mo kailangan ba naming magsinungaling sa'yo? Humalukip-kap ang isang bodyguard, inilagay sa harap ng kanyang dibdib, at nginisyan. Nasaktan mo ang gobernador. Dapat kong sabihin na matapang ka. Ako. Pasensya na. Agad na nawala ng lakas si Shane at bumagsak sa sahig. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit walang pagdadalawang isip na ibibigay sa kanya ni Yol ang address ni Severin. Nalaman na pala ni Yol na si Severin ang bagong itinalagang gobernador. Hindi siya natakot na makitang dumating si Shane na hinahanap ang gulo ni Severin. Sa totoo lang, natatakot siyang makitang gawin iyon ni Shane. Sige. Napatay ko na ang 2 sa mga tauhan mo. Magtuturo iyon sa iyo ng leksyon at mapipigilan kang manggulo kay Yol. Napangiti si Severin. Hindi bababasa, ang Watts ay dumanas ng malaking pinsala matapos mawala ang isang level 5 at level 3 Warrior King. Walang paraan na magkakaroon pa si Shane ng kakayahang hanapin ang problema ni Yol sa hinaharap. Young Master, alis na tayo. Tumakbo ang iba pang bodyguard at tinulungan si Shane na makatayo. Tiningnan ni Severin ang 2 bangkay at sinabing, "Sandali. Dalhin mo ang 2 bangkay na ito kapag umalis ka." Halos mapasok ka ng dugo si Shane sa narinig. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Inutusan niya ang mga bodyguard na may hindi gaanong matinding pinsala na buhatin ang 2 bangkay. Nang nasa pintuan na siya, tumangala siya at malungkot na sinabi, "Gago ba siya? Nasaan ang signboard? Hindi ko nakikita." Ito ay katawa-tawa. Kung alam kong ito ang South County Mansion, hinding-hindi ako maglalakas loob na pumasok. Young Master, tumingin ka doon. May isang maliit na signboard na gawa sa kahoy. Sa tingin ko ay may nakaukit na mga salita, South County Mansion. Lumingalinga ang isang bodyguard at itinuro ang kahoy na signboard. Pagtingin sa parihabang kahoy na signboard, natahimik si Shane. Kalokohan. Kailangan ba niyang maging napaka-low profile? Sino ang makakapansin sa maldita na signboard na iyon? Napakaliit. Bumalik sa kani-kanilang istasyon ang 2 gwardya na nakabantay sa pinto. Anong problema? Mr. Shane, ipinaalam na namin sa iyo. Ito ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo. Ngunit hindi ka naniwala sa akin. Hindi mo kami binigyan ng oras para magpaliwanag man lang sa iyo. Nakangiting sabi ng isa sa mga guard at nagawa nitong magalit ulit kay Shane. Walang anumang pagkaantala, si Shane at ang iba ay nagmamadaling umuwi. Si Dylan, ang padre de pamilya ay namamasyal sa hardin nang makita niyang bumalik si Shane na magulo. Lumapit siya at nagtanong, "Anong nangyayari? Bakit patay na si Mr. Aaron? Sino ang pumatay sa kanya? Sino ang nasaktan mo?" Napatingin si Shane sa kanyang ama at halos maiyak. "Tatay, nasaktan ko ang gobernador." Matapos marinig iyon, muntik nang mawalan ng malay si Dylan. Galit na tinuro niya si Shane. "Ikaw,
Ikaw. Tanga ka. Kahapon lang siya hinirang bilang gobernador at sinaktan mo na siya ngayon. Ikaw. Tatay, walang nagsabi sa akin kung sino ang bagong gobernador. Tumingin si Shane kay Dylan na may inosenteng mukha. Narinig ko ang isang pag-uusap na ang ating gobernador ay tinatawag na Severin Foylet. Ang mga dumalo sa inaugurasyon ay kadalasang mga mayor. Hindi maraming mga pamilyang may mataas na klase sa South Link City ang aktwal na dumalo dito. Napabuntong hininga si Dylan. Matapos malaman ang nangyari, bigla siyang tumanda ng matindi. Kinailangan ng malaking pagsisikap para maabot ng pamilya ang antas na ito. Sumakit ang kanyang puso na makitang natalo sila ng dalawang malalakas na manlalaban sa isang araw. Guro, bakit hindi kami madalas magpatrolya sa tarangkahan kapag kami ay malaya? Natuklasan kong maraming tao ang pumapasok na naghahanap ng gulo nitong 2 araw. Mungkahi ni Wendy pagkaalis ni Shane at ng kanyang mga tauhan. Narinig iyon ni Severin at napangiti ng mahina. Hindi na kailangan iyon. Sa palagay ko ay dumating na ang mga gustong sumama sa gulo. Wala na sa kanila ang nang-ahas na lumapit. Aalis na rito sina Regan, Jacob, at ang iba pa para makabalik sa kanilang mga lungsod sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay magkakaroon na ako ng oras upang pag-aralan ang paraan upang makagawa ng pangalawang gradong mababang ranggong gamot sa kapayapaan ngayon. Mababang antas ng pangalawang grado na gamot. Agad namang nagningning ang mga mata ni na Wendy, Lily, at ng iba pa matapos marinig iyon. Batay sa kanilang natamo, ang isang mababang ranggo na gamot ay maaaring magdulot ng maraming benepisyo sa kanila. Tumawa si Severin. Huwag kang mag-alala. Kapag matagumpay kong nagawa ito, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isa. Kayong mga babae ay matagal nang natigil sa antas ng pagkamit na ito. Isang gamot ang bawat isa ay dapat na sapat upang mag-level up.